Napansin niyo naman siguro, mga kaibigan, kanina talagang in full force yung mga makamarkos na idinepensa, mga kaibigan, si PBBM at ng kanyang administrasyon matapos po na lumabas, kumalat sa social media at ibinalita sa iba't ibang major organizations, mainstream media, yung video ni dating Bicol Party List Representative Saldico na siyang naging chairman po ng House Committee on Appropriations sa loob ng 3 taon sa ilalim ng Marcos administration. Kaugnay pa rin, mga kaibigan, nito po namang kontrobersya ng flood control projects at saka mga ghost projects na nabunyag, mga kaibigan, at kasalukuyan pong iniimbestigahan ng ICI, ng Senate Blue Ribbon Committee, at ganun din ang ilang komite dyan po naman sa mababang kapulungan ng Kongreso. Unang-unang lumabas in full force yung puwersa ng Malacanang, mga kaibigan. Pinangunahan yan nitong si PCO Secretary Dave Gomez, yung kalbo na nakita nyo, yung unang hindi masyadong lumalabas yun sa sa mga press con, kundi si Auntie Claire lang. Pero kanina talagang pinangunahan niya yung press con, mga kaibigan. Siya yung nag-opening. At siyempre, kasama na rin dyan yung mga nababanggit ang pangalan, binanggit na pangalan ni Saldico. Walang iba kundi itong si Department of Budget and Management o DBM Secretary Amina Pangandaman, mga kaibigan, nandun din. At siyempre, yung pinaka-star of the show, yung tagapagtanggol at takdog ng Malacanang, walang iba kundi si Press Officer, PCO Undersecretary, Attorney Claire Castro. In full force sila, mga kaibigan, na nagtatanggol kay BBM at siyempre, tanggol sa may banat dito kay Saldico. Parang malinaw na naman sa ating lahat ang ugaling traidor ng kasalukuyang administrasyon. Siyempre, alam na natin, napatunayan na natin, di ba? Sino yung unang-unang nilang trinaidor? Itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba? Trinaidor nila dahil ipinadala nila doon sa The Hague, Netherlands, mga kaibigan. Sino yung sumunod nilang trinaidor? Alam naman natin lahat. Itong si dating PNP Chief Nicolas Torre. Inilagay as PNP Chief, and after that, after a few months, few weeks, nilaglag din. Pinangakuan na bibigyan daw ng posisyon sa gobyerno. Ilang buwan na ang nakalilipas. Naghihintay yung mama. Hanggang ngayon, wala namang binibigay. Di ho ba? Ngayon, mabango ang pangalan ni Saldico nung siya yung chairman ng House Committee on Appropriations din sa Kongreso. Sa ilalim ni BBM, mga kaibigan, Pero ngayong siya na ang nagbubunyag. Dito sa pinakahuling video niya, mga kaibigan, na kung saan idinawit niya na ang talagang nasa likod itong kontrobersyang ito, pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang iba kundi si BBM at ang pinsan niyang si Tambaloslos, Martin Romualdez, mga kaibigan, at siya ay tau-tauhan lamang nila. Ginawa nga daw nila siyang poster boy para mapagtakpan yung kanilang mga ginagawang anomalya. Diyan po naman sa kaban ng bayan, mga kaibigan. Siyempre, hindi lamang nagkasya sa mga taga-Malacanang ang nagdepensa kay BBM. Dahil ultimong kaalyado niya sa Senado. To the rescue kaagad itong si Senador Pinky Lacson, Ping Lacson pala. Sorry, hindi Pinky, Ping Lacson. Anong sabi ni Ping Lacson, mga kaibigan? After kumalat yung video nitong si Saldico, wala daw probative value yung mga sinabi ni Saldico, mga kaibigan. Bakit kung talagang impartial ka bilang chairman ng House o Senate Blue Ribbon Committee,
bakit nagsasalita ka ng ganyan? Ha? Hindi impartiality yung ginagawa mo, Senador Pinky. Sinabi mo kaagad parang binaril mo na kaagad yung testimonya nitong si Saldico. Samantalang siya yung direktang nakakaalam ng mga nangyari, sa kanya iniaatas kung ano ang gagawin sa mga budget insertions na yan. Napakalaki, 100 billion. Tapos, ganyan ang sasabihin ni Senador Lacson? Anong nangyari kay Senador Lacson? Nawala lahat, sorry pero nawala ho lahat ang paghanga ko sa kanya. Hinahangaan ko siya nung magsimula pa lang siyang senador. Mula sa pagiging PNP chief niya, mga kaibigan. Hanggang sa naging senador siya, hinahangaan ko na siya. Pero dahil sa mga ginagawa niya ngayon, nawala, naglaho na parang bula yung paghanga ko sa kanya. Bakit naman sinasabi mong hindi ko dinedepensahan yung Pangulo? Hindi mo dinedepensahan yung Pangulo? Anong sinabi mo rito? Tinirador mo. Binaril mo kaagad yung testimonya ni Saldico na sinabi mong walang probative value yung kanyang sinabi. Pero may sagot sa kanya si Saldico, mga kaibigan, although binura na, burado na yung sinabi nitong si Saldico, nakunan ho ng ibang mga kaibigan natin sa media at mga nagmamalasakit dahil naglabas ho ng pahayag itong si dating Bicol Party List Representative Saldico matapos questionin ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson ang akusasyon niya laban po kay Bonget Marcos. Doon sa kanyang post kahapon araw ng Biyernes, November 14, hinimok niko itong si Senador Pinky Lacson na suriin ang buong listahan ng umano'y insertion sa ilalim ng direktiba mismo ng Pangulo. Sinabi, mga kaibigan, nitong si Saldico na I respectfully urge, hinihikayat ko si Panfilo Lacson na reviewin ang kabuuang listahan ng insertions na ginawa base dun sa direktiba mismo ni President Marcos, and it was clearly reflected in the GAA 2025. Yan po ang sinabi nitong si Saldico. You may cross-check the NEP 2025 to verify if the same line items appear there, pagpapatuloy niya, mga kaibigan. So, sumagot kaagad itong si Saldico. Doon po naman sa mga banat nitong si Senador Pinky Lacson, mga kaibigan. At alam niyo ba, sinabi ko na kaagad, hindi ako magtataka, kung yung video nitong si Saldico at yung mga sinabi niya po doon ay babalik ta rin ng mga BBM, mga supporter ni BBM, mga trolls ni BBM, at sasabihin na yung binabasa nitong si Saldico na script ay galing sa mga Duterte. Nakita niyo na ba yung video? Kawangis ng video ni Saldico na lumabas doon sa kanyang Facebook page. Meron na yung video na iba yung sinasabi. Talagang deep fake. AI, ginawang AI na binabaliktad niya doon sa mga sinasabi niya doon sa original video. May video na ngayon na kumakalap, mga kaibigan, na binabaliktad yung sinasabi niya doon sa kanyang original video. Expected naman na ho yan, banatan di ba? Politika. So, doon lang ho tayo mag-rely doon sa tama, doon sa totoo, yung original na video. Dahil si Saldico mismo ang nag-post po doon, mga kaibigan. At siyempre po, may mga banat din, yung mga Maka-Duterte, mga kaibigan. Siyempre, bangayan yan Habang si BP Sara naman tahimik na tahimik lang. Hindi nga sa dadalo doon sa INC rally na nakatakda magsisimula po sa linggo, Pero hinihikayat niya ang mga otoridad na panatilihin ang karapatan ng taong bayan na magsasagawa po ng tahimik
na rally dyan po naman sa Quirino Grandstand at sa iba't iba pang mga lugar dyan sa Metro Manila. Eto, may reaction din itong si Congressman Ungab ng Davao, mga kaibigan, Sabi niya ginawa niyong chairman, pinili niyong chairman ng House Committee on Appropriations itong si Saldico ng 3 taon. Sa loob ng 3 taon ay pinagkatiwalaan niyo siya na hawakan ang kanyang budget. So ano ngayon ang kredibilidad ninyo na questionin yung kanyang kredibilidad? Matapos nasabihin ang lahat ng kanyang alam dan sa kanyang video. Matindi rin itong si Congressman Ungab, mga kaibigan. Pinagkatiwalaan nyo, pinili nyo si Saldico na maging chairman ng House Committee on Appropriations sa loob ng 3 taon. Nagbigay kayo ng direktiba sa kanya. Sinunod niya. Tapos ngayon ko questionin nyo yung kredibilidad niya. So, kayo, anong kredibilidad ninyo na questionin ang kanyang kredibilidad? Parang ganun lang ho yun mga kaibigan. Talaga hong aasahan pa natin ang mas matinding bakbakan, mga kaibigan, habang itong si BP Sara naman, tahimik na tahimik lang naman, di ko ba? Ginagampanan lang niya yung kanyang trabaho Nagtatrabaho araw-araw, busy-busy. Yun naman ang tungkulin ng kanyang tanggapan bilang ikalawang Pangulo ng bansa. So, aabangan ho natin na mas marami pa hong mga batuhan ng putik ang lahat ng panig. Pero ang inaabangan ho natin talaga ay yung 3 araw na rally ng mga miyembro, mga kapatid natin na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Abangan mga kaibigan. So sa mga kaibigan ho natin na hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating po namang palatuntunang kape at balita sa YouTube channel ng Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po, masayang-masayan tayo. Bye for now, at saan man po kayo naroroon, ay God bless po sa inyong lahat mga kaibigan. Bye!